It can be aggressive. It has tools na para mahanap si Sano mamaya dun sa carry. Naalala ko lang isa again, medyo risky kasi yung range ng Lunox. Uy! Minotaur onto the roam. I like that. Kailangan talaga nila. Gusto talaga nila yung mga sustain, no? Sa lineup nila. We have Minotaur, Fredrin, Esmeralda. Ewan ko na lang kung may mamatay pa sa Kunat? mga team fights nila. Baka kunat na lineup. So, kailangan talaga na ma-burst ni Rosa itong mga heroes na to. Right target ang kailangan niyang makuha para matapos agad yung mga team fights. But still, it's anybody's game at this point. Best of 1 na lamang usapan. Kung sino mang mananalo dito ay siyang mapupunta na sa susunod nating stage ng M7. Best of 1 para maging knockout contender team. Interesting. Is it gonna be Aurora Gaming or itutuloy na ba ng Team Falcons ang kanilang pagkapanalo para sa promotional match? Or will Aurora Gaming still fight for their spot? 5 seconds. First match of the day, Rockar. Tumabot agad tayo ng game number 3. And this is gonna be a long day. Pakiramdam ko yung mga susunod din natin mga series may inspire dito to the point na kahit sinong kalaban natin, kahit dalawang Philippine teams yan, kailangan natin galingan. Doon ako hindi papayag. Yung PH team na yun eh. Hindi, inaano lang. 2-0 na yan. Inaano ko lang, parang nire-restore ko lang ang karmic balance. Yung binabalansin mo lang. Binabalansin ko lang. Alam mo yung mga pag naglalakad ka sa mall, yung may mga tumutunog na mga chimes. Oo. Ginagawa ko lang yung trabaho nila, pre. Yun naman pala. Okay lang. Sige na. So, this time Minotaur, very rarely used. Mostly for sustain and for anti. Actually, hindi siya engage eh. Anti-engage siya eh. Kasi sobrang dependent yan sa paglapit ng kalaban mo sa'yo, sa team mo. Which is good. Especially since may pangalan nito, Terizla. So pag pumasok yung Terizla, dabugan mo. Tapos magandang counter-attack yun. Baka yung team mo pa yung makalamang. And so far, si Troll, napakatapang talaga. Though, very low HP. Makakapag-back naman na si Pagu. And hindi makukuha ni Boyet ang kanyang purple buff. Maagaw ito ni TNZ. This might just be very crucial for early game rotations considering now come level 4. Lamang ang Aurora Gaming sa pinakauna nating pagong. Healing galing. Healing galing. Tumatagal sila sa laban. Lamang pa sa XP. The rhetoric is gonna be very, very one-sided, especially later on. Pero looks like nakapag-tradings naman. Nothing new on the fighter emblems for our gold laners. Nothing surprising. Ito yun eh. Kumbaga makikita mo talaga na yung meta natin ngayon talagang nagre-revolve sa marksman na kayang gumamit ng fighter emblem. And so far, the most effective ones are going to be the carry and the Claude. And with this, the first third of the game, katulad ng pinag-usapan natin kanina, ay may kalamangan nga ang Aurora Gaming dito dahil sa nangyari in the early parts of our game. Level 4 na rin naman si Sanji. TNZ, mahanap dito ni Sanji. Nice play mula dito sa Team Falcons. At level 4 na rin si Boyet. Nagawang pa ng paraan ng Team Falcons na makapalag sa first turtle natin. That's right. So, patay sila sa levels. Problema lang dito, walang tech charge si Pagu, so he's trying to delay it as much as possible para mag-reset and para mag-off position yung Falcons, ma-force yung Falcons na pumunta sa lanes para saluhin yung XP, para lang mahati yung team fight. And I think successful yan with just one Earthen Rampart, pero parang gusto pa rin talagang kunin ng Falcons yung turtle na yan. No retry available means that they will get it. At mukhang iti-trade na Aurora dito si Sano, no? Tanong ay magagawa ba nila? Napaka-aggressive ng positioning para sa side ng Aurora Gaming. Pero agad din naman makakapunta ang Team Falcons doon sa may bandang itaas. Turtle secured for no trade ng Team Falcons. Ang ganda ng ginawa ng Boys in Green doon. Yeah, that's the best scenario here. Best case scenario para sa Falcons, especially since medyo naunahan nga si Boyet, no, sa ilang pang mga buff nila. Pagu, tinatanggap yung damage mula dito sa Falcons. Kayang-kaya pa naman. Again, no tech charge pa rin kay Pagu. Hindi ko alam ba't sobrang naiwan siya dito for some reason. And yeah, even with the help of Lunar, medyo mahirap sa kanila mag-counter-engage. Pero ito na, magle-level 4 na naman. Tech charge will be available as of now. And Aurora Gaming still in the lead pero still anybody's ball game considering na napakaliit lamang ng kanilang gold lead. And this is really bad if you are Aurora Gaming kasi gusto mo makalamang talaga ng maaga. Especially you're rocking the Lancelot. Dapat talaga lumamang yan kay Boyet. At medyo nakikita na nga natin, no, nakakaagaw na. That's the second green camp for this cycle of monsters sa side ng Team Falcons.
Kaya naman tuloy lang ang pag-farm dito ni TNZ. Trust the process ata ang laro ng Aurora Gaming dito. Hindi nila pinupull yung trigger hanggat may pwede pang nakawin. Totoo yan. Actually, dapat ko nga si dito is TNZ. What's he doing? May iwan ba siya sa XP? Because pag pantay ka lang sa isang Fredrin as a Lancelot, may mali. Something is wrong. And I think we're seeing just that here. Boyet, ang ganda ng recovery dito. So far, the control being given by Troll sa gitna ng mapa ay very, very efficient. And this is going to be the second turtle ng ating laro. At mauna ata ang Team Falcons around this area. Ang pinakaunang pagumpo natin ay napunta sa kamay ng Team Falcons. Pero grabe, kumakapal yung mukha ni Boyet Kaya nga Tumatapang, going in to steal away the purple buff mula dito kay TNZ. Potential 3v2, however, TNZ retry na gamit dito ni Kuha Boyet. niya. At mukhang nakuha pa nga niya. Kailangan na yan tumakas, makakadash in pabalik. Flicker in, pero mukhang may matataba na Fraser Strand. Tatlo para sa Minoan Fury at first blood para sa Team Falcons. At tutuloy ng Lunar. Laban na ito. 1-4-2 na magiging trade-off. Pero tignan mo yung damage kay Sanji. Makakatakas, and that's going to be 2-for-1 lamang ang Aurora, pero makakakuha ang Falcons. Ako po, don't forget, walang blazing duet si Sigiboom. Nakalamang naman sila sa team fight, and I think they will also get the Lord, or Turtle rather. Pero, may napunta pa rin gold doon sa gold laner ng Team Falcons. So, hindi pa rin naman siya losing trade. If you think about it, it's very big gold. Kasi Torre yung napabagsak nila. And ito, tahimik lang to si Sano sa simula. Parang ito yung hinihintay natin katulad nung game number 2 na nagulat na lang tayo, kaya nang tunawin ang lahat na nasa harapan. Kaya nga eh. And so far for Team Falcons, maganda naman ang start ng kanilang laro. Sadly, nakabawi na naman ang Aurora Gaming. Akala ko nga lamang na ang Team Falcons doon matapos yung magandang simula ni Boyet. Ang ganda nun actually, kasi pumapantay siya sa level eh. Pumapantay siya sa level ng Lancelot. Bihira yun, mahirap yun. Kasi yung clear speed, kumpara mo naman, di ba? Pero look at this. Sanji and Boyet napapatras. Take charge na gamit na wala nang takas-takas pa. Masyado atang malalim si Kuya mo Boyet at pumipirma na si TNZ. Nice dodge on that Thorn Throws. Pero mukhang kailangan mo munang kumalma para sa parehas na kupunan. 1,000 ang kalamangan ng Aurora Gaming. Silipin natin ang ating items. Makikita natin na may maliit lamang kalamangan yung gold lane ng side ng Aurora Gaming. Around 400. Sabay lang halos mag-gold staff ang dalawang marksman na to. Ang front ng lamang ng Aurora Gaming ay nasa kamay ng Lancelot as predicted na sa ganitong matchup. Well, in the Lancelot matchup, I think dapat talaga na lamang ka. And so far, I think nasa equilibrium tayo. It just feels like nasa tamang tempo pa rin naman ng Falcons. Maganda pa rin yung re-engage tool nila. Tulad nga ng sabi ko kanina, on the side of Troll. Hindi din basta-basta makabanting Aurora. Pag nagkamali nga lang ng dabog si Troll, ayun na, nakita natin yung resulta, di ba? Oo. Eh, ang hirap din kasi mag-timing, no? If you're Troll, considering na sobrang daming panakas na pa. Parang ang mostly matatamaan mo ng dabog dito, si Lunar. Pwede ka pa o i-bait eh. Si Pagu, pwede ka pang i-bait. And ito na, this is our last turtle of the game. Ang pangatlong pagong kung saan parehas lang magpapadala ang Aurora and Team Falcons ng kani-kanilang mga representatives doon. Pero si Sanji ata ay mabibigyan ng bahagya. Tigi-isang banat lamang, triple puncture in, going in for the Thorn Throws, pero hindi na ata mag-Phantom Execution. Rekta turtle na tayo, walang jungle ang side ng Aurora, kaya naman Team Falcons sa makakuha ng turtle na yun. Yan, nagpakita siya sa baba. So that's full information para sa Falcons na clean kumuha ng turtle. Pero tulad nung ginawa kanina ng Team Falcons, ang ginawa ng Aurora, you know what, sige, kunin niyo yung turtle, amin yung Torre doon sa baba. And so far, no, hindi na natin nakikita pa yung malaking gold lead na hawak ng Aurora Gaming. Still around 600. Isang team fight ay pwedeng magbago ang itsura ng ating laro at matagal-tagal pa naman bago lumabas ang ating first lord of the game, Boyet. Nagtatapang na naman, retribution secured para kay TNZ. Saktong emote na lang muna para sa Team Falcons. Nice try, however. Sa tingin ko, maganda pa rin na pinaparamdam ng Team Falcons na papalag sila sa loob ng jungle ng Aurora. Importanteng tool yun kasi hindi pwedeng basta-basta ka mahuli tulad ng nakita natin dito, nag-flicker na't lahat. Oy! Pero mga katakas pa naman kasama ng healing, galing! Netong si Troll, yun yung sobrang underrated sa Minotaur, yung healing talaga niya. Oo, mas lalo na kapag yung ganyang low HP na, no? And to be fair, si Troll nag-aaral yan para maging doktor. Oo. Tapos, sa ML nilalabas niya na ganitong klaseng mga laruan niya. Again, ay Mathilda main. Nakita na rin natin na Grok. And this time around, a combination of both. A setter that could heal a Minotaur on their side.
At rekta lamang sa mid lane ng call ng Aurora Gaming. Pero nariyan din ang Team Falcons. Actually, 5 ang pinadala ng Team Falcons dito. Kaya naman kailangan nang mag-responde ng isa doon sa Lancelot na pinadala ng Aurora sa baba. That's true. So, kitang-kita sa mapa yan, di ba? Flask of the Oasis, by the way, first item for Troll. Kaya ganun din kalakas yung healing na nabigay niya doon sa carry kanina. And now, Boyet securing Brute Force Breastplate sa kanyang Fredrin. This means mas madaling pumasok at lumabas sa team fight na mangyari yun dun sa taas. Sano hindi na mahihil dahil natunaw na lahat na ng skills binato at Aurora ngayon masayang masaya tanggal ang goal laner dito ng Team Falcons. Ganun lang pala yung sagot, no? Binigla nila na sobra-sobra. And usually, pag nakakita tayo ng Lunox na nagda-dark, medyo hindi nila pinapatama yung unang talon. Pero may damaging kasi yun. Yung first na jump sa dark, may damage yung AOE na binabag sa kanya. And kapag pinatungan ng Lunox, tapos nirekta na with the dark, that's actually the full burst combo na meron ng Lunox apart from the light. And it seems na sisimulan na ng Aurora Gaming itong first lord of the game. Narito naman si Sanji, flying clouds in para dito kay Sano. Mukhang full 5v5 ang ating makikita. The tectonic charge mula kay Coffin available din, kaya medyo nag-iingat dito ang Aurora. At mukhang ipapadala muna nila ang kanilang Lancelot doon sa may bandang purple buff at alam ata ni Boyet ito. Hawak pa rin nila ang Lord at delikado na ang HP. Konting galaw na lang. Sanji, nandun na sa likod. Yeah, don't forget, meron ding reset factor yan with the Earthen Rampart. Pero parang hold nila, tech charge papasok. And the TNZ with the Lord. And looks like Sano still gonna be alive. Blazing Duet, sinasalo ngayon dito ng Aurora. Pinapasalo rather. And si Sano naka-triple kill ng ganun-ganun lang. Grabe namang sayawan ang ginawa nila doon. And nabuhay ang karamihan sa Team Falcons members. Boyet, the only one going down. Parang sulit pa rin naman na trade para sa Falcons. And nagkapalitan lamang ng tectonic charge going in. Rosa with the dark. Konting dark na lang. Pero yung naglalight na rin muna dahil kailangan na niyang umekis doon sa torre. At napakasakit niyan. Siggy Bomb taking it down. Tuloy naman ang Lord push doon sa baba kung saan matutunaw din ito ni Sano. And so far, Aurora Gaming with their largest gold lead of the game, which is frankly just almost 2,000. Ibang klase, no? Dikit na dikit itong game 3 natin, Rockhart. Sobra. Para sa Falcons, Sano is the key talaga. Pag nabuhay si Sano, tapos na. Ang dali niyang buhayin in fairness kasi napakahirap ding tagusan ni Troll. Oo. Pag nilakadan mo kasi yan, pwede kang madabugan. And so far, buhay na buhay si Sano compared sa other games dito. And papunta na rin siya sa Malefic Gun, in which case parehas lang ang gold na hawak dito ng side ng Aurora Gaming and Team Falcons for their marksman. Very minimal differences. Kaya naman pwede natin expect sa upcoming team fights natin na parehas kaya ng tumunaw ng dalawang ito. Though I would say na malaki ang diferensya ng Malefic Gun Claude sa Malefic Gun carry. Oo. Kasi yung yung carry, kahit wala pang Malefic Gun, tumutunaw na yun eh. Tignan natin kung kung makakapag mas safe na DPS mula sa likod, no? That's basically it. So, yeah, range advantage 100%. Claude still kind of just has a small advantage. Very, very small advantage. Tsaka yung scaling ng damage niya, na yun yung isa sa mga important parts eh. I think it was Midnight or Wolf ata na nagsabi na talagang yung difference the moment that they pick up Malefic Gun, pareha silang tumatalon to a new level. Pero mas mataas yung talon ng Claude. And yun talaga yung naghinihintay ng Claude eh. Kasi dalawa yung basic attacks ng Claude. Yeah, I guess Basically, that's it, no? 2 basic attacks in one. That's why medyo mapapansin mo yun sa damage ticks. Later on, you'll see that as well. Siggy Boom, binibigyan and naglaho na. God! Naku, hindi niya natansya ng maayos yung damage output dito ng Falcons. Boyet, able to single kill, solo kill? Gitnang-gitna Oh pa. my God! Boyet, once again, finds Siggy Boom. And yan din yung nangyari last game, di ba? May nakahanap din kay Siggy Boom ng mag-isa. And for Team Falcons, saktong-sakto pa bago lumabas ang Lord. Pero aabot naman ata dito no, si Kuya mo Siggy Boom at mukhang magkakaroon pa nga ng flicker yung Claude. So pwede pang bumawi if you're Aurora Gaming. Pero dahil doon, Team Falcons, may maliit na kalamangan sa upcoming Lord fight natin. Yeah, Rampart Mighty Swing. Kita mo naman yung combo na yan. Pero, once more, Flying Clouds allows them to just get back into the fight. Mas madaling lumaban naman dito. And now, looking for the next fight. I think alam ng Falcons or medyo mas confident yata yung Falcons papasok sa laban na to. Akala yata nila magandang posisyon dito
ng Aurora, pero hindi. Actually, papasok pa lang from the sides. I think this will be a 50-50 on the Lord again. And nagamit na Oh, wow! ang Earth and Rampart combo. And napunta pa yata dun sa Minotaur yung Lord. Oo. Oh my God, they're doing it. Team Falcons is doing it. Nahanap nila yung Lord with the Minoan Fury. Hindi na retry ni TNZ. Hindi Oh na my retry God. ni Boyet. Si Troll lang nakakuha. Naka-free hit ang Team Falcons. Equalize yung laro. Tuloy ang push sa mid lane. And this might just be the breakthrough na hinahanap ng Team Falcons para pumunta sa knockouts. Paano mo pipigilan yan ngayon? It's 12 seconds for Pago and you have a big wave in front. And si TNZ and Sigiboom lang ang naiwan. Blazing Duet is ready. But I don't think willing siya na gamitin yun. Could be cancelled immediately by the Minoan Fury as well as Coffin pag na-terrify ka. So tignan natin. Meron namang push sa baba and push sa taas. Wow, wag ka lang ma-1 na naman, Sigiboom, please lang. Wag lang eh, no? And for Team Falcons, isang play away and this is it. Coffin holding on to this tectonic charge. Pwede niyang biglain, pare. Pwede niyang hanapan. Naghahanap na siya ng angulo for that big push pero natunaw din agad ng Aurora Gaming yung Lord doon sa may bandang itaas. No flicker available para dito kay Coffin. Umamba lang, pare. Malaking amba yun, ha? Honestly, in breaking the inhib dun sa gitna, that's one huge step. Sa totoo lang, para sa Team Falcons. And now they have a really good control of the map. I think nagpapantay-pantayin tayo sa ibang aspeto ng laro na to. Isa pa rin di magbago. Siyempre, lamang sa gamit talaga si TNZ. Pero, kita mo naman, lalaban si Boyd. Nakakill pa. Kahit na item deficit siya. Ito siguro yung nakakayamot if jungler ka, no? Sobrang laki ng AOE ng crowd control ng dalawang teams na to. You have the Minoan Fury plus a stolen crack ultimate sa kamay ni Coffee the Troll. Tapos meron kang natural na tectonic charge mula dito kay Pago. Yung dalawang jungle natin kanina, pare, parehas lumayo sa pit. Kasi alam nilang mag-uulanan ng stun dun eh. Oo. So anong nangyari? Nakuha ng Lord natin, yung mga nagbabato ng stun. Solid! Solid talaga eh. Solid experience. Sa lahat ng kukuha doon, si Mino pa, di ba? Ano ba yan? Pero look at this. Aurora, sabi nila, hindi tayo magpapalamang doon. Abante ulit si Pagu and he will be spotted out. 35 seconds yung susunod na most likely team fight dito. I don't think gusto nilang mapitas bago mangyari yun. But huwag niyo kalimutan din, ha? Laking bagay din. Pwede rin may tech charge. Itong si Coffin, which he does have now. So hindi din pwedeng, ang daming kailangan i-check na Aurora dito, sa totoo lang. That's true. And I think best case scenario pa to yun, na yung mid lane yung nabasag. At least kaya nilang alagaan yan habang nakikipagsayawan sa Lord. And another thing na kailangan nilang tingnan, of course, ay yung Winter's Crown dito ni Sigibum. Kasi at least, pwede nang gumitna ng teamfight yung Claude. Hindi na niya kailangan isipin na mabuburst siya or anything. In fact, pwede pa niyang i-delay yung Blazing Duet and then go for the Blazing Duet plus the Winter's Crown. Wait, teka lang ha. Conceal play, naghahanap sila ng setup. Medyo maaga pa ata ang call para sa Aurora. 50-50 Lord, 50-50 Lord. Naku, hindi nyo mapipigilan yan basta-basta. I think you wanna go in disperse and go for a reset instead. Gamitin mo yung Earth and Rampart to reset nga. Just like that. And now, control the waves doon sa taas. Maybe, kita, may vision ka din doon kay Sano. Pero parang ipipilit yata ang Aurora yung laban na to. Oo, na-burst din nila si Boyet. Kailangan nata magpahil ni Boyet ng bagya. Half HP on this Lord. Reset na naman. Malapit na mag-evolve to. 10 segundo na lang kailangan nilang antayin pero mukhang kakalabitin pa rin ng Team Falcons. Hawak ni Coffin ang tectonic charge. Si Sigi bumata. Kanilang target at talo. Matatamaan doon ang natural tech. At mukhang si Sano na ata mauunahin. Tapos siya shutdown onto Rosa. Mahanap nila si Coffin sa likod at nagdadashin na rin yung Lancelot. Si Troll ang isusunod nila. Wala na atang comeback pa dahil malulord still din nila. Aurora Gaming takes down 3. At kailangan dumipensa ng Team Falcons. Kuha mo yung Lord, it will spawn right away. And this is possibly an evolved Lord. Naku po, medyo mahirap depensahan yan. 33 seconds pa si Troll at si Sano ay 20 pa. Paano may clear yung minion waves? Valentina pa at Esmeralda yung naiwan. And let's see kung kaya nga na ba mag-pull ng Miracle. Lunar goes in. Nandun din yung Blazing Duet. At sinubukan nilang makahanap ng milagro. Pero Aurora Gaming pa rin ang